Breaking news mga kabayan, Israel sa pagkikipagtulungan sa Amerika. Binomba nito ang pinakamalaking gas field ng Iran. Ito ang babala ng Israel at Amerika sa paggamit ng Iran ng mga cluster bomb na banta sa kaligtasan ng mga sibilyan at sa patuloy na pag-atake nito sa mga barkong dumadaan sa Strait of Hormuz. Pero agad na gumanti ang Iran. Tinarget ito ang Qatar Energy Ras Laffan Industrial City, ang pinakamalaking paggawaan at pag-export ng liquefied natural gas sa mundo. Qatar agad nagpadala ng diplomatic note sa Iran Embassy na dinideklarang persona non grata ang Iran Revolutionary Guard, security at mga staff nito at dapat silang umalis sa Qatar sa loob ng 24 na oras. Kingdom of Saudi Arabia Foreign Minister kinuligsa ang Iran sa pag-atake nito sa mga pasilidad ng langis at gas sa Middle East. Amerika walang tigil sa pag-atake sa mga military asset ng Iran. Ipinakita ng US Central Command ang pagwasak sa mga missile launcher, air defense system at marami pang iba. NATO hindi kayang mawala sa kanilang alyansa ang Amerika. Nakikipagpulong na ang mga bansa sa Europa para sa pag-secure ng Strait of Hormuz. Estonia, may kabansa ang kauna-unang miyembro ng NATO na sumuporta at handang tumugon sa panawagan ni President Trump. Israel binomba ang Iran South Pars, ang pinakamalaking gas field sa buong mundo. Itinuturing itong pinakamahalagang strategic energy asset sa mundo. Kapag natigil ang operasyon, magre-resulta ito ng malaking dagok sa supply ng gas sa pandaigdigang merkado. Ayon sa Iran military, kontrolado na nila ang sitwasyon sa South Pars. Sa kasalukuyan, posibleng ito ang tugon ng Israel at Amerika sa paglunsad ng Iran ng mga cluster bomb sa Israel at maging sa mga kalapit na bansa ito sa gitnang silangan na nakakapinsala sa mga sibilyan. Sa Amerika, ito ang kanilang tugon sa Iran sa pagtarget nito sa mga barkong dumadaan sa Strait of Hormuz. Posibleng ito ay panimula pa lang ng bagong diskarte ni President Trump at Prime Minister Netanyahu. Iran gumanti hindi sa Israel kundi sa matagal na nitong itinuturing na kaalyado sa Middle East, ang bansang Qatar. Nagulat ang lahat ng inatake ng Iran ballistic missile ang Qatar Energy Ras Laffan Industrial City sa hilagang bahagi ng Qatar. 5 ballistic missile ang inilunsad ng Iran. 4 sa mga missile ang na-intercept at isa naman ang tumama sa nasabing liquefied natural gas facility ng Qatar. Ang Ras Laffan Industrial City ay ang nangungunang industrial hub ng Qatar at ang pinakamalaking paggawaan at pag-export ng liquefied natural gas sa mundo. Dahil sa agresyon na ito ng Iran, agad na nagpalabas ng diplomatic note ang Qatar sa embahada ng Iran na dinideklarang persona non grata ang Iran military, security at mga staff nito at kailangan nilang umalis sa Qatar sa loob ng 24 na oras. Dagdag pa dito, kapag hindi raw tumigil ang Israel sa pagpaslang sa mga lider ng Iran, wala raw silang choice kundi wawasakin ang Qatar. Dahil dito, tinutulak lang ng Iran na magkaroon ng malakas na kooperasyon ang mga bansa sa gitnang silangan sa Israel at Amerika. Pinatunayan lang ng Iran sa mundo na totoo sila ang banta sa seguridad ng bawat bansang katabi nito. Oh shit! Oh re! Oh my god! अब यार भाग क्यों रहे हो? Oh! Oh shit! अब यार किसमें किधर गिरा? अरे वहाँ गिरा सामने सामने तो गिरा और एक किधर गिरा? इधर गिरा अरे शाला! अब यार पीछे से मार रहा है, हाँ? उधर से आ रहा है. Oh shit! Ito rin ang ipinupunto ng Kingdom of Saudi Arabia Foreign Minister. Ayon sa kanya, ang lahat ng ito ay matagal nang pinagplanuhan ng Iran. Ngayon lang namulat ang mga bansa sa Middle East na ang kanilang itinuturing na kaibigan, kaalyado at kapitbahay ang siyang wawasak sa kanilang matagal nang pinaghirapang itayo sa gitnang silangan. Iran's message today was quite clear, as you mentioned. The targeting of Riyadh while a number of diplomats are meeting, I cannot see as coincidental. And I think that's the clearest signal of how Iran feels about diplomacy. It doesn't believe in talking to its neighbors. It tries to pressure its neighbors. And what I can say categorically, that's not going to work. The kingdom is not going to succumb to pressure. And on the contrary, this pressure will backfire. Will backfire politically, will backfire, I believe, morally, and certainly
as we have stated quite clearly, we have reserved the right to take military actions if deemed necessary. And if the time comes, the leadership of the kingdom will take the necessary decision. We will not shy away from protecting our country and our economic resources. The main point here is that the Iranians continue to target economic resources and continue to attack the livelihoods of ordinary Saudis. Matapos magbanta si President Trump na pag-iisipan nito ang pagkalas sa NATO at lisanin ng Amerika ang Strait of Hormuz dahil sa pagtanggi ng mga bansa sa Europa na magtulong-tulong para sa seguridad ng mga barkong dadaan sa nasabing daluyan. NATO, Nataranta, Estonia ang kauna-unahang bansang nagpahayag ng suporta sa Amerika. Handa ang Estonia sa abot ng kanyang makakaya na tumulong para maging bukas ang Strait of Hormuz. Isa ang Estonia sa mga kasapi ng alyansang NATO. In the name of Estonia, the question is that we're taking responsibilities up in North Europe, where the bordering country for Russia, and Russia is still waging a full-scale war in Ukraine, and also is a direct threat to Europe. So we take full responsibilities there. We're a small nation, but also we have some maybe specific capabilities we will be ready to offer if there is a need for any kind of support to US or to free world countries as a coalition. So let's see what is going to happen, but Estonia is always ready to support our allies. Nagpalabas na rin ng pahayag ang NATO Secretary General na ang mga bansa na kaalyado ng Amerika ay minamadali ang mga paraan upang makatulong sa pagsiguro ng seguridad sa Strait of Hormuz. Dagdag pa niya, siya ay nakikipag-usap sa mga miyembro ng NATO kung ano ang pinakamahusay na dapat gawin. Donald Trump has voiced strong frustration over NATO allies' reluctance to take part in efforts to reopen the Strait of Hormuz and has once again hinted that the United States could consider withdrawing from the alliance. How do you respond to that, and does this prompt you to reconsider NATO's role and involvement in the Middle East? Well, let me first of all state and say that when it comes to Iran and the risk of Iran getting its hands on a nuclear capability or a ballistic missile capability, we have consistently said as NATO, collectively, that that cannot happen. So it is really crucial that that capability of the ballistic missiles, of the nuclear capability is severely degraded. When it comes to the Strait of Hormuz, I've been in contact with many allies. We all agree, of course, that strait has to open up again. And what I know is that allies are working together, discussing how to do that. What is the best way to do it? They are working on that collectively to find a way forward.